Guys, mag-change oil tayo dito sa Aerox 155. Tuturuan natin yung mga newbie kung paano magpalit ng langis. Hindi lang ito pang Aerox 155 pang kahit anong motor din po ito. Nagkataon lang po yung demo na motorcycle natin ngayon is Aerox 155. Madami kasi sa atin pumipila pa sa kasa ng napakahaba at napakatagal makapag-change oil ng motor nila. Kaya tuturuan natin yung mga newbie para sila na lang din yung mag-change oil. Una mga pare guys, tatanggalin po natin yung drain plug dito sa may pinakailalim. May makikita po kayong dalawang tornilyo dyan. Merong isang 17mm at 12mm. Dito sa video na to, tatanggalin natin parehas kasi lilinisin natin yung strainer din ito. Actually, ang drain plug talaga nito is yung 12mm. Pero idadamay na rin natin yung 17mm kasi doon po nakalagay yung kanyang oil strainer. Dito medyo nahirapan kami tanggalin yung tornilyo sa ilalim kasi masyado mahigpit yung pagkakakabit nung huling nag-change oil. So ang gagawin namin mamaya dito, susundin namin yung torque value nito na nasa manual which is 20 Nm. Gagamit pala tayo dito ng torque wrench para talaga accurate na 20 Nm yung higpit natin dyan mamaya. Pag natanggal yun na nga yung tornilyo dyan sa ilalim is lalabas na nga po yung langis dyan. Medyo tumapon lang po talaga dito no, pero lilinisin na lang natin mamaya. Sumunod, tatanggalin po natin yung takip din dito sa may lagayan ng oil para mas lalong bumaba po yung oil na nasa loob ng makina para mas makasingaw siya. Hintayin lang po natin madrain yung oil kahit mga 5 minutes lang. Tapos i-drain na rin po natin itong gear oil niya. 12mm po na wrench yung gagamitin natin dyan. Dito naman normal lang talaga na kulay gold pa rin yung oil dito kasi wala namang init dyan masyado sa gear natin eh. Ang init talaga nasa makina. Kaya ganyan yung kulay niya, hindi naman nasusunog talaga yung langis dito. As in, ilulubricate lang talaga natin dapat yung mga gear dyan sa loob. Dito kapag nagpapalit naman ako ng gear oil, 2:1, dalawang change oil tapos isang gear oil. Ang maganda dito sa Aerox, meron na siyang lagayan dito ng gear oil. Unlike po sa Honda Click ko, nasa gilid, tornilyuhan lang din kaya medyo mahirap maglagay. Pero dito nasa taas. Kapag na-drain na po natin yung engine oil tsaka yung gear oil, kakabit na po natin yung mga tornilyo na tinanggal natin kanina. Yung dito sa may ilalim yung 17mm tapos 12mm. Huwag niyo pala kalimutan mga pare na linisin yung strainer dyan para mawala yung mga dumi na nasala. Uunahin po natin dito is yung 12mm. Bali 20 Nm po yung torque value niya. Sumunod naman po natin itong sa may oil strainer. 17mm naman po yung socket na gagamitin natin dyan. Gamit lang din po kayo ng torque wrench. Iba lang yung ginamit ko dito kasi isa maliit eh. Ang kaya lang niya na socket is yung 1/4 pero dito kasi 1/2 yung kailangan natin na socket. Pagkatapos mga pare ko, yung gagamitin natin na oil dito is yung Shell na fully synthetic na pang scooter mismo, Jaso MB. So dito gumamit po ako ng dating basyo ng langis. Ito kasi yung ginagamit ko sa Click ko, itong Honda oil. Ang maganda kasi sa lagayan nila, may label siya ng kung ilang ml yung nakalagay dito sa pinakalalagyan niya. Kaya yan yung gagamitin naming panukat. Bali yung oil capacity nitong Aerox 155 ay 900 ml. Pagkatapos nga mga pare, isali na natin dito sa motor. Gumamit kayo ng ganyan no, yung imbudo na yan kasi kapag wala yan, tatapon yung langis natin. Pero iba madiskarte eh. Yung iba papel yung ginagawang ganyan, yung iba dahon. Eh alam niyo naman yung Pinoy, madiskarte talaga yan. Sumunod naman po mga pare ko, itong sa may gear oil. Higpitan din po natin yung sa may tornilyo na yan. Bali ang torque value po niyan is 20 Nm din. So gamit lang din kayo ng torque wrench tapos hintayin nyo marinig yung ganito. Standard kasi. After nga yan mga pare ko is pwede na natin isalin yung ating gear oil. Nagustuhan ko talaga yung lagay ng gear oil ng Aerox dito. No? Nasa taas lang talaga. Hindi hassle maglagay. Yung sa Click ko kasi medyo hassle eh. Pagkatapos nga po, ibalik na rin po natin yung takip dito sa may engine oil. Tapos yung dito sa may gear oil, tinakpan na din namin. Gumamit lang kami ng basahan dito para yung pinaka-plastic niya hindi magagasgas. Syempre, medyo maselan tayo eh. Tapos dito naman po sa may panel, i-adjust po natin yung ating change oil indicator. After nga yan mga pare ko is pinaandar na namin yung makina niya. So ilang mga pare ko, salamat po sa panonood.